Sa pool mga kababayan, Ping Lacson, binanatan ng binanatan ni Senator Amy Marcos dahil, nako, napakatindi ho ito mga kababayan dahil patungkol ho ito sa sinasabing CONAS o yung Constitutional Assembly kung saan ang plano ho ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay palitan ang ating Constitution, e-extend ang termino ng mga matataas na opisyal o mga politiko na nakaupo na ngayon sa gobyerno at i-extend ng 3 taon. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin si General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Senator Amy Marcos. Sabi niya dito, Ping Lacson. Galit siya kay Ping Lacson eh. Ping, anong BS dyan? Ano bang BS? Bullshit? Nilabanan natin ang PI or People's Initiative. Labanan din natin ang CONAS for term extension. Kung babaguhin, dapat para sa tao, hindi para sa politiko. Tama. Ito, isinir ni Senator Amy ang pahayag ni Senator Soto sa dalawang pagkakataon tungkol sa Constitutional Assembly. Una, noong January of 2026, ito ang sabi ni SP Soto pa noon, kung gusto nating baguhin ang Constitution, let's use a Constitutional Convention or a Constitutional Assembly. Yan ang punto ko. Ibig sabihin, Totoo. gusto niya na magkaroon ng Constitutional Assembly. Ayun. O ibig sabihin talaga nito mga kababayan, may katotohanan itong mga sinasabi at mga statement ni Senator Amy Marcos na posible itong sinasabi ho nilang Constitutional Assembly. Binanggit niya ito January of 2026. Kasi nga, nung nagdesisyon ang Supreme Court, yung final decision na ibasura yung impeachment complete ni BP Sara, galit na galit siya eh. Let's do a charter change. Sabi niya, at yun, matandaanan ko pa yun, at dalawang pamamaraan, either Constitutional Convention or Constitutional Assembly. O ngayon, nabuking yung meeting nila sa Soler. Ayun. Nag-meeting si Soto, is Senate President pa siya noon, at saka si Bujidi, pinag-usapan ang term extension. So dapat pati itong si Bujidi mga kababayan, kung sakali man na merong media, ay dapat tanungin ho ito patungkol ho dito sa tinatawag na CONAS kung may katotohanan ito. Pero sa tingin ko kung sakali mang may katotohanan ito, hindi ito nila sasabihin at sasabihin nila that is fake news. Pangulong Marcos, i-extend daw nila ng term niya hanggang 2031. Naku po. Ang mga senador na magre-re-elect, i-extend din ang term. Ang mga kongresista na bumoto sa impeachment ni BP Sara, i-extend din nila ang term. Po. Ano ngayon ang sabi ni Soto? Dahil na nabuking, sabi niya dito, May 2026, I think May 2022 kapon. Sabi niya, inamin niya na nag-meeting sila with Bujidi. But sabi niya, I simply said, I will ask my Senate colleagues what they think of the idea. Booking na si Soto mga kababayan, no? Ganyan ho talaga kapag nabubuking itong si Tuta Soto. At syempre, papasinungalingan ho nila yan kahit na on record ho at talagang sinabi ho nila yan sa social media, sasabihin ho nila yan ay hindi totoo. Pero talagang nagkakabukingan, no? So, papayag ba ho tayo doon na another, kumbaga, extension ng mga corrupt na mga opisyalis na nasa gobyerno ngayon? Another extension? Eh di kawawa ho yung ating bansang Pilipinas. Palusot
Parang baliwala sa kanya. Ayaw niya ng CONAS eh. Sinabi niya na nung una eh. Mag-charter change na tayo. Tapos ngayon na na-booking. Wala. Na, palusot pa siya. Bujide ang nag-open yan. Wala akong commitment. Sinabi ko lang, tanungin ko ang mga kasamahan ko kung gusto, hindi. Palakpak naman dyan. So, ibig sabihin talaga, totoo. No? Ibig sabihin nito, lahat ng mga inilalabas na mga information ni Senator Amy Marcos ay talagang may katotohanan. Kaya hindi ho nila pwedeng sabihin na ito ay fake news. Dahil alam naman ho natin, itong si Senator Amy Marcos ay talagang meron ho itong legitimate source, mga kababayan. Ang galing! Ang galing, 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 galing. O, tignan natin ang nag-react. 3,500 ang nag-react. 2,200 ang tumatawa. Sinong tinatawanan? Si Soto. 1,100 nag-like. Sinong nag-like? Sinong nilike? I believe si Senator Amy. Comments. Adrian Pascual, huli ang mga sinungaling. May resibo si Manang Aimee. Oh. Blanca Por, Tagad, excuse me ha. Nakakalito talaga. Pag sobrang dami ang maleta, paiba-iba ang narrative. Parang si Matibag, mga kababayan, iba-iba yung narrative, pero hindi siya sinama sa kinasuhan doon sa siege o doon sa encounter sa bahagi ng Senado. Jeffrey Mainit, nangangarap na makabalik pagiging Senate President. Bulaga. Mercy Tulabing, huli sa bibig. Makoy Takpe, iyak tutasin, iyak. Oh, 'di ba? Grabe yung mga kasinungalingan ho na pinaggagawa nito mga politikong ito, mga kababayan. Gapito Abad, people already know other plans for this administration Yes. based on the testimony of Amy Marcos. CONAS might happen within the lower and upper chambers if VP Sara will not be convicted. One Ball University, I stand for the brave 13 senators, yes. Have fear in God that you will be able to think what is right. Baby Cruz, Corpus, kaya idol kita Manang Aimee kasi kuha mo, dala mo ang talino at tapang ng tatay mo. Agree ako dyan. Sa kanilang tatlong magkakapatid, si Manang Aimee pinakamatalino at may panindigan. Kaya, again, believe ako sa wisdom ni VP Sara. Nung i-recommend niya, i-endorse niya si Senator Aimee, Manang Aimee and Villar, yung plus 2, di ba? Duterte lang yung kandidato, PDP laban. Dinagdagan niya ng dalawa, Aimee and Villar. Ngayon, ayaw ko pang butuhan noon si Villar at saka Senator Aimee dahil napurnada na ko, sabi ko, never to Marcos again. Dahil sa gawa ng kapatid niya. But wisdom ni BP Sara, in-endorse niya, ay nagtiwala ko na may mabubuting mangyari pag manalo si Senator Aimee kasi in-endorse ni BP Sara. Ngayon, ito na. Galing. Hindi nila pwedeng kasuhan or ano si Manang Aimee dahil super atin ng Pangulo. Subukan ninyong kasuhan si Senator Aimee. Yari sila, mga kababayan, kapag kinasuhan ho nila. Pero sa tingin ko, kapag napuno si Bongbong Marcos, baka mag-file din ho yan ng kaso. Baka harangin din yan ng mga kapatid ni Bongbong. Kasi nga, magkakapatid ho sila. Kaya ang tapang niyang magbulgar ng mga ganyan. Sabi nga ni Karen Davila nung in-interview siya tungkol nito, Senator, these are very serious allegations. Who is your source? Ayun. Nakaka-alarmang mga ito. Yes, nakaka-alarma nga. Kaya, again,
God is watching us from a distance. Yes. Itong pangyayari sa bansa natin ngayon, nakikita ko, kamay na ng Diyos gumagalaw. Gusto niya nang ayusin ang ating bansa. Gusto niyang i-stop itong mga kalukuhan ginagawa ng administrasyong ito kasi gusto nilang they will stay in power forever. Yes. At hindi naman natin hahayaan yan mga kababayan na mag-stay ho sila sa kanilang mga posisyon. Hindi ho natin hahayaan yan dahil sa ilan years ho na nasa posisyon ito si Bongbong Marcos Jr. mga kababayan ay hindi ho natin nakikita na may mga pagbabago ho sa ating bansang Pilipinas. Meron lang mga pagbabago pang 2 days, 3 days, o pang 1 week dahil yan sa mga ayuda. Pero hindi pang matagalan. So walang ibang solusyon si Bongbong Marcos kundi ayuda. Ayuda na lang ng ayuda. Ibig sabihin nito, ang gusto ni Bongbong Marcos na ang mga taong bayan ay umasa lang sa ayuda. Para sa pagdating ng eleksyon, kung kailangan ng ayuda o kailangan ng boto, meron pang ayuda. Years yung Marcos Jr., Senior. Itong Marcos Jr., ilang taon? Baka sobrahan pa nila ng 20 years. Nako, Papayag ba tayo niyan? No way. hindi na. Lalong lulubog ang Pilipinas kung ganyan. Kaya salamat Manang Aimee. Bookingin mo. Ilabas Sige, mo pa oo. mga maraming resibo laban kay Soto at iba pang mga galamay ng administrasyong ito. So yan nga mga kababayan ang naging komento opinion ni General Macanas patungkol ho dito sa mga ibinulgar ni Senator Amy Marcos patungkol ho dito sa mga plano ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Siyempre, pinagplanuhan yan ng dating Senate President na itong si Tuta Soto at si Buji D. At posible dyan mga kababayan ay kasama talaga dyan si Bongbong Marcos kasi administrasyon niya dyan. At siyempre, kasama din dyan mga kababayan itong pinsan na sinasabi na kakasuhan. Pero sa tingin ko, wala mga kababayan. Yung nakaraan, ano sila ng parang hold departure order kay Martin Romualdez, parang pakulo lamang ho nila yun. Pakulo nila yun nang sa ganun, hindi isipin ng taong bayan na wala silang kinakasuhan. No? Pakulo ho nila, pero ngayon hanggang ngayon mga kababayan, no, inabot na ho ng 1 buwan mahigit. Tama ba? Pero wala ho silang parang ikaso, hindi pa nga nakukulong itong si Martin Romualdez mga kababayan eh. Ibig sabihin talagang scripted yung ginawa nilang kaso dito kay Martin Romualdez. Manatili ho tayo mga kababayan hanggang sa 2028. Duterte tayo, sulit.